hindi na tayo maaaring umasa pa sa iba. Kailangan nating lutasin ito sa sarili nating paraan. Ngunit sa kabila ng determinasyon sa boses ng Pangulo ng Ethiopia, ang katotohanan ay nanatiling malupit. Ang dam sa Ilog Nile, ang nagsisilbing buhay para sa 3 milyong mamamayan, ay huminto at ang ultimatum na iniwan ng China ay hindi makatao. Magbayad kayo ng karagdagang 60% ng orihinal na gasto sa konstruksyon. Walang sino man ang nakaalam na sa bansang minsang ipinagtanggol ng Ethiopia ng buong tapang isang pangkat ng 15 inhinyero ang palihim na naghahanda para sa isang misyon. Kung nabubuhay pa ang aking lolo, marahil ito ang sasabihin niya. Ang utang na loob ay dapat bayaran. At mula sa araw na iyon, eksaktong 387 na araw ang lumipas, ang buong mundo ay yumukod sa Ethiopia. Sinasabing dapat matuto ang lahat mula sa kanila. Ano nga bang himala ang nilikha ng mga Pilipino sa loob ng isang taon na iyon? Ang kagila-gilalas na kuwentong iyon ay magsisimula na ngayon. Ako si Tadesse Meleze, ang Undersecretary ng Kagawaran ng Yaman Tubig ng Ethiopia. Isang taon na ang nakalipas, naranasan ko ang pinakamagandang sandali ng aking buhay nang personal kong gupitin ang laso sa inaugurasyon ng Great Blue Nile Gorge Dam. Isang bagong panahon para sa Africa ang nagsimula. Sa sigaw kong iyon, libu-libong mamamayan ang nagbunyi. Ang dambuhalang dam na ito na itinayo ng China ay inaasahang magbibigay ng 40% ng kabuuang kuryente ng Ethiopia. Tinawag ako ng media na bayani, ang arkitekto ng himala ni Tadesse. Ngunit kaninang 4:30 ng madaling araw, walang tigil na tumunog ang aking telepono. Undersecretary, malaking problema po. Ang dam. Huminto po ang dam. Nang dali-dali akong makarating sa lugar, isang bangungot ang sumalubong sa akin. Ang 8 dambuhalang turbina ay tahimik lahat. Ang tubig ay patuloy na dumadaloy na may malakas na ugong, ngunit ang mga generator ay parang patay, walang imik. Kailan pa ito nagsimula? Mga bandang 2:00 ng madaling araw po, biglang tumunog ang alarma. Hindi pa natatapos magsalita ang site manager, muling tumunog ang telepono ko mula sa opisina ng punong ministro. Undersecretary Tadesse, kalahati ng kabiserang Addis Ababa ay may blackout. Ang mga ospital ay gumagamit ng emergency generators, pero hindi natin alam kung gaano katagal. Humanap ka ng solusyon. Ngayon din, nanginginig ang aking mga kamay. Ang laso na ginupit ko 1 taon na ang nakalipas ay parang naging isang bitayan na nakasakal sa aking leeg. Tumakbo ako papasok sa control room at nakita ko ang mga sinong tekniko na tuliro habang nakatitig sa mga monitor. Anong nangyayari? Anong problema? Tanong ko sa Mandarin, ngunit umiling lang sila. Ang buong sistema po ay bumagsak. Kailangan naming tawagan ang head office. Nasaan ang head office ninyo? Sa Beijing po. Pero gabi na po roon ngayon. Sa sandaling iyon, napagtanto ko kung gaano kami kawalang kaya. Ang pinakamalaking infrastruktura ng Ethiopia ay nakadepende sa oras ng opisina ng head office sa China. Paglabas ko ng control room, nag-aabang na ang mga reporter. Undersecretary, 3 milyong pamilya ang nabubuhay ngayon nang walang kuryente. Ano po ang masasabi ninyo? Bakit nasira sa loob lang ng 1 taon ang dam na sinasabing simbolo ng dangal ng Africa? May problema po ba sa proseso ng pagpili sa kumpanyang sino? Wala akong maisagot. Naalala ko ang marangyang seremonya 1 taon na ang nakalipas. Naalala ko ang mayabang na sinabi ng embahador ng China. Ang dam na ito ay simbolo ng kooperasyon ng China at Africa. Sa tulong ng aming makabagong teknolohiya, tatagal ito ng 100 taon. 100 taon? Huminto ito sa loob lamang ng 1 taon. Magdamag kaming nagpuyat sa control room, ngunit wala kaming nagawa. Kahit tingnan namin ang manual, ang mga mahahalagang bahagi ay nakasulat lahat sa Mandarin, at ang mga iyon ay itinuturing na top secret kaya't limitado ang aming access. Kinabukasan, lalong lumala ang sitwasyon. Undersecretary, huminto na rin po ang mga water treatment plant sa kabisera. Dahil walang kuryente, natigil ang school feeding programs. Pati mga traffic light ay patay, kaya't paralisado ang trapiko. Bawat ulat na dumarating ay parang dumudurog sa aking puso. Sa balita sa gabi, malaki ang litrato ng aking mukha. Undersecretary Tadesse,
Bayani 1 taon na ang nakalipas, ngayon ay salarin na naglubog sa 3 milyong tao sa kadiliman. Pauwi, nakilala ako ng taxi driver. Kayo po si Undersecretary, hindi ba? 3 araw na rin pong walang kuryente sa aming baryo. Nag-aaral ang mga anak ko sa liwanag ng kandila. Kailan po kaya ito maaayos? Sa lalong madaling panahon. Ganyan din po ang sinabi ninyo 1 taon na ang nakalipas. Na ang dam na ito ang magbibigay liwanag sa aming kinabukasan. Wala akong naisagot sa kanyang mga salita. Pagbalik ko sa opisina, habang mag-isa akong nakaupo, isang report ang nakita ko sa aking mesa. Tila may palihim na nag-iwan ito. Ang pag-unlad na walang pagsasariling teknikal ay isang ilusyon lamang. Isang white paper mula sa Agos Luzon, Power and Water Corporation, ALPA, ng Pilipinas tungkol sa yaman tubig ng Africa. Nang buklatin ko ang unang pahina, natigilan ang aking kamay. Ang tunay na pag-unlad ay nagsisimula sa pagsasarili, hindi sa pag-asa sa iba. Nang gabing iyon, binasa ko ang buong report ng walang tigil at doon ko napagtanto kung ano ang aming nakaligtaan at kung saan kami dapat magsimulang muli. Kinaumagahan, isang emergency meeting ang ipinatawag. Pagpasok ko sa conference room, naroon si Jonas Tekle, ang aming hepe ng teknolohiya na may malungkot na mukha habang nakalatag ang mga dokumento. Bilang isang veteranong inhinyero na may 30 taong karanasan, ngayon ko lang siya nakitang ganito kawalang pag-asa. Undersecretary, niloko po tayo ng husto. Nawalan ako ng imik nang makita ang datos na ipinakita ni Jonas. Isa itong listahan ng mga pangunahing piyesa ng dam at sa tabi ng bawat item ay nakasulat sa pula, eksklusibo sa China. Turbine Control System, eksklusibo sa China. Generator Core Components, eksklusibo sa China. Kahit ang isang tornilyo ay kailangang sumunod sa espesipikasyon ng China. Noon, pumasok ng nagmamadali sa kwarto si Selam Kebede, isang batang data analyst, undersecretary. May mas nakagugulat po akong natuklasan. Ipinakita niya ang screen ng kanyang laptop. Mga datos ito mula sa mga proyekto ng dam sa ibang bansa sa Africa. Ang Tana River Dam sa Kenya, huminto 2 taon na ang nakalipas dahil sa parehong sintomas. Ganoon din po ang Kafue Dam sa Zambia. Sa Sudan, 2 dam ang sabay na nasira. Lahat ng mga iyan ay itinayo ng China? Opo, at pareho rin po ang naging solusyon. Nagbayad sila ng karagdagang bayarin sa head office sa China at nagpatawag ng mga Tsinong tekniko para ayusin ito. Ang halaga ay umabot sa 60% ng orihinal na gastos sa konstruksyon. Nagkagulo ang conference room. Isang kasamahan ang sumigaw sa galit, hindi ba't panloloko ito? Mula't umpisa, sinadya nilang masira ito. Napabuntong hininga si Jonas. Ang mas malaking problema ay legal ito. Binasa ko ulit ang kontrata. Nakasulat sa napakaliit na letra na lahat ng maintenance at repair ay dapat gawin ng technical team mula sa panig ng China. Tinawagan ko ang namamahala sa panig ng China. Manager Wang, ipadala ninyo agad ang inyong team. 3 milyong tao ang nagdurusa. Undersecretary Tadesse, nakalulungkot po, pero lahat ng aming tekniko ay nasa ibang proyekto ngayon. Siguro, pagkatapos ng 2 buwan. 2 buwan? Hindi na makapag-opera ang mga ospital dito. Kung magbabayad po kayo ng emergency dispatch fee, maaari naming paikliin sa 1 linggo. Pagkababa ko ng telepono, nanginginig ang aking kamay sa galit. Nagpakita si Selam ng karagdagang datos. Undersecretary, tingnan niyo po ito. Ito ang pattern ng mga dam na itinayo ng China sa Africa. Isang nakagigimbal na graph ang lumitaw sa screen. Lahat ng dam ay nagkakaroon ng malaking sira sa loob ng 1 hanggang 2 taon. At sa bawat pagkakataon, malaking halaga ang dumadaloy pabalik sa China. Ito ay hindi tulong sa pag-unlad. Ito ay isang bagong uri ng kolonyalismo. Tumatak sa puso ko ang sinabi ni Jonas. Inakala naming tumatanggap kami ng teknolohiya, pero ang totoo, isinuot namin sa aming mga paa ang tanikalang habang buhay kaming magiging alipin ng China. Nang hapong iyon, dumagsa sa aking opisina ang mga kinatawan ng civil society. Undersecretary, nasa lansangan na po ang mga tao. Nagpoprotesta sila sa harap ng embahada ng China. Ngayon lang namin nalaman na naloko kami. Kayo po ang kailangan naming kumilos. Pero ano ang magagawa ko? Nakatali kami sa kontrata,
wala kaming teknolohiya at sinasamantala ng China ang aming desperasyon. Gabi na, mag-isa sa opisina, muli kong binuklat ang report mula sa Pilipinas. May isang bahagi roon na may pamagat na case study, Ethiopia. Nakakagulat, may tala roon na 5 taon na ang nakalipas, humingi kami ng technical cooperation sa Pilipinas. Ngunit noong panahong iyon, tinanggihan namin ang alok nila, sinasabing mas mura at mas mabilis ang alok ng China, nakasulat sa report. Noong dekada 60, nagkamali rin ang Pilipinas. Umasa sila sa dayuhang teknolohiya at malaki ang naging kabayaran. Kaya't pinayuhan namin ang aming mga kaibigan sa Africa na huwag ulitin ang parehong pagkakamali. Noon ko napagtanto, nakita na pala ng Pilipinas ang aming kinabukasan. Tumunog ang telepono sa aking mesa. Isang hindi kilalang numero. Si Undersecretary Tadesse po ba ito? Nagtatrabaho po ako sa Agos Luzon, Power and Water ng Pilipinas. Bumilis ang tibok ng aking puso. Baka po kailangan ninyo ng tulong? Nabalitaan po namin ang sitwasyon sa Ethiopia. Paano ninyo nalaman? Alam niyo po, espesyal na bansa sa amin ang Ethiopia. Ang lolo ko po ay nakipaglaban kasama ng mga sundalong Ethiopian noong Korean War. Sa labanan sa Yultong, kung hindi dahil sa Kagyo Battalion, baka hindi na po siya nakauwi ng buhay. Naramdaman kong namuo ang luha sa aking mga mata. 70 taon na ang nakalipas, nagpadala kami ng mga magigiting na sundalo sa Pilipinas. At ngayon, ang kanilang mga ina po ang tumatawag para tumulong sa amin. Maaari po ba kaming magpadala ng inspection team bukas? Pero, ang gastos. Undersecretary, 70 taon na ang nakalipas, hindi lang sundalo ang ipinadala ng Ethiopia sa amin. Nagpadala kayo ng pag-asa, panahon na para kami naman ang magbayad ng utang na loob. Pagkababa ko ng telepono, sa unang pagkakataon, nakahinga ako ng maluwag. Sa gitna ng kadiliman, isang sinag ng liwanag ang nagsimulang sumilay. Kinabukasan matapos ang aming pag-uusap ni Enger. Ramon Castillo, bumuo ako ng isang team para seryosohing pag-aralan ang mga materyales mula sa Pilipinas. Noong una, may pag-aalinlangan ako. Ang China rin naman ay nagpakita ng magagandang plano sa simula. Walang tagumpay na hindi dumadaan sa kabiguan. Iyon ang unang pangungusap sa white paper ng ALPA. Kakaiba, karaniwan sa mga ganitong report, ipinagmamalaki agad ang mga tagumpay, ngunit ang Pilipinas, inuna nilang pag-usapan ang kanilang mga kabiguan. Napailing si Jonas habang binabasa ang mga dokumento. Grabe pala ang sinapit ng Ilog Pasig. Mas malala pa sa ating Blue Nile River. Nasa screen ang mga litrato ng Ilog Pasig noong 1980s. Maitim na tubig na may mga lumulutang na patay na isda at mga mamamayang nagtatakip ng ilong dahil sa masamang amoy. At ito raw ang Ilog Pasig ngayon? Sigaw ni Selam sa pagkamangha. Malinis na tubig na umaagos, mga mamamayang nagbibisikleta sa magandang pampang. Hindi ka pani-paniwala na iisang lugar lang iyon. Paano ito naging posible? Nakasulat dito. Noong una, kinopya lang nila ang teknolohiya ng Hapon at Amerika. Pero palagi silang bigo dahil iba ang klima at heograpiya ng Pilipinas. Biglang may naalala si Jonas. Noong sumabak ang lolo ko sa Korean War, may sinabi siyang katulad niyan. Noong una raw, sinunod lang nila ang taktika ng mga Amerikano at malaki ang naging pinsala. Nang gamitin nila ang sarili nilang taktika na angkop sa kabundukan ng Korea, doon lang sila nagtagumpay. Tama. Ganoon din sa teknolohiya. Tingnan ninyo, matapos ang maraming kabiguan, nakabuo ang Pilipinas ng sarili nilang paraan. Maraming kawili-wiling kaso sa report. Ang nakatawag pansin ay ang proyekto ng Alpao sa Vietnam, isang smart water management system sa Mekong Delta. 80% ng kanilang oras ay inilaan sa pagsasanay sa mga lokal na tekniko. Ang resulta, pagkatapos ng 3 taon, sa sariling kakayahan na ng Vietnam, sila na ang tumutulong sa Laos at Cambodia. Ito ang pinakasusi, sabi ko. Hindi lang sila nagbibigay ng teknolohiya, sinasanay nila ang mga tekniko. Biglang tumayo si Selam at itinuro ang bintana. Undersecretary, tingnan ninyo. Muling nagtipon ang mga nagpoprotesta. Libo-libong mamamayan ang may hawak na kandila. Isang kabalintunaan na nagpoprotesta sila gamit ang kandila dahil sa kawalan ng kuryente. Patalsigin si Tadesse. Itigil ang kontrata sa China. Umabot hanggang sa aming opisina ang kanilang mga sigaw. Masakit sa dibdib.
Ngayon ko lang din nalaman na naloko ako. Paano ko ito ipapaliwanag sa kanila? Noon, may nakitang kahanga-hangang datos si Jonas. Undersecretary, tingnan ninyo ito. Ang proyekto sa Volta River sa Ghana. Nakakagulat ang nakasulat. Tulad natin, nasira rin ang dam ng Ghana na gawa ng China, ngunit sa tulong ng Pilipinas, naging ganap silang malaya. May interview dito sa isang Ghanaian engineer. Hindi kami pinagalitan ng team mula sa Pilipinas kahit magkamali kami. Sa halip, hinikayat nila kaming matuto mula sa aming mga pagkakamali. Noong una, kakaiba, pero kalaunan, naintindihan namin. Kung takot kang magkamali, hindi ka matututo kailanman. Tuwang-tuwang sinabi ni Selam, grabe. Ang Ghana na ngayon ang nagbibigay ng technical support sa buong West Africa. Kahit ang malalaking bansa tulad ng Nigeria ay humihingi ng tulong sa kanila, nagsimulang sumibol ang pag-asa. Ngunit kasabay nito, mayroon ding takot, kaya rin kaya natin? Pero bakit libre ang tulong ng Pilipinas? Baka may iba silang motibo. Nag-alinlangan ang isang staff. Isang makatwirang tanong. Walang libre sa mundo. Noon ko nakita ang isang espesyal na pahina sa dulo ng report. Ang pamagat. Noong 1950, sa kasagsagan ng Korean War, ang Ethiopia, isa sa pinakamahihirap na bansa noon, ay nagpadala ng 6,000 sundalo. Isinakripisyo nila ang kanilang buhay sa isang banyagang lupain para sa mga taong hindi nila kilala. 122 ang namatay, 536 ang nasugatan. Bakit ito ginawa ng Ethiopia? Sabi nila, dahil ang kalayaan ay lumalago kapag ibinabahagi. Ngayon, panahon na para ibahagi namin ang aming natutunan. Dahil ang teknolohiya, tulad ng kalayaan, ay lumalago kapag ibinabahagi. Habang binabasa ko ito, hindi ko mapigilang maluha. Maging si Jonas sa tabi ko ay namumula na rin ang mga mata. Laging sinasabi ng lolo ko, isang karangalan ang lumaban sa Korea. Mahirap man kaming bansa noon, ginawa namin ang tama. Kaya ngayon, sinusuklian nila tayo? Hindi po, umiling si Selam. Hindi ito pagsusukli. Ito ay pakikiisa. Gusto nilang sabay tayong umunlad. Kinabukasan, sa pulong ng gobyerno, iminungkahi ko ang pakikipagtulungan sa Pilipinas. Gaya ng inaasahan, marami ang tumutol. Paano ang relasyon natin sa Tsina? Paano kung maloko na naman tayo? Hindi ba't hindi pa subok ang teknolohiyang iyan? Ngunit sumagot ako ng may buong kumpiyansa. Mga kasama, mayroon ba tayong ibang pagpipilian? Sa sandaling ito, 3 milyong tao ang nasa kadiliman. Sinasabi ng Tsina na maghintay tayo ng 2 buwan. At pagkatapos noon, masisira na naman ito. Ngunit iba ang Pilipinas. Hindi teknolohiya ang ibibigay nila, kundi kakayahan. May pruweba ka ba? Tingnan ninyo ang Ghana. Tingnan ninyo ang Vietnam. At tingnan ninyo ang Pilipinas mismo. Isang bansang bumangon mula sa abo at ngayon ay tumutulong na sa buong mundo. Matapos ang mahabang katahimikan, nagsalita ang punong ministro. Sige, imbitahan natin ang inspection team mula sa Pilipinas. Ngunit Undersecretary Tadesse, ito na ang huling pagkakataon. Paglabas ko ng meeting, tumunog ang telepono ko. Si Enger Castillo. Undersecretary, darating po ang team namin bukas ng umaga, pero may isa po kaming pakiusap. Sabihin niyo lang po, kahit ano, huwag na po kayong maghanda ng anumang seremonya sa airport. Nandyan po kami para magtrabaho. Napangiti ako pagkababa ng telepono. May pakiramdam akong ito na ang simula ng isang kakaibang pagbabago. Kinaumagahan, madaling araw pa lang, nagtungo na ako sa airport. Naghanda sana ang opisina ng punong ministro ng malaking welcome party, ngunit kinansel ako ang lahat ayon sa pakiusap ni Enger Castillo. Sa halip, kasama ang ilang field engineers, tahimik kaming naghintay. Nang lumabas ang team mula sa Pilipinas, nagulat kaming lahat. Sa halip na magagarang business suit, suot nila ay mga lumang working clothes at safety helmet. Dala pa nila ang kani-kanilang tool bag. Kayo po si Undersecretary Tadesse? Ako po si Ramon Castillo. Magaspang ang kanyang palad ng makipagkamay sa akin. Kamay ng isang field worker, hindi ng isang akademiko. Magpahinga muna kayo sa hotel at bukas. Hindi po, gusto na po naming dumiretso sa site ngayon din. Wala po tayong oras. 3 milyong tao ang naghihintay.
Sa loob ng sasakyan, isang hindi inaasahang kwento ang binahagi ni Enger Castillo. Ang pangalan po ng lolo ko ay Inigo Castillo. Noong Korean War sa Chuncheon, nakipaglaban po siya kasama ng Kagyu Battalion ng Ethiopia hanggang bago siya pumanaw. Lagi niyang sinasabi, kung hindi dahil sa mga kasama niyang Ethiopian, hindi siya makakabalik ng buhay. Nagulat si Jonas at nagtanong, kaya ba kayo tumutulong sa amin? Hindi lang po dahil doon, pero dahil may espesyal kaming ugnayan, mas malapit po kayo sa aming puso. Laging sinasabi ng lolo ko, ang utang na loob ay dapat bayaran kahit na sa henerasyon na ng apo niya ito matutupad. Pagdating namin sa Blue Nile Gorge, agad na nagsimulang magtrabaho ang team mula sa Pilipinas. Sa gitna ng aming mga staff na naka-business suit, hindi nag-atubiling lumuhod si Enger. Castillo at sinuri ang sahig. Mataas ang humidity dito. Sa ganitong kondisyon, tiyak na magkakaproblema ang disenyong galing China. May hawak na flashlight. Pumasok siya sa turbine room. Sumunod kami. Sa harap ng dambuhalang turbina, matagal siyang tumahimik at nagmasid. Nangyari na rin sa amin ang ganitong pagkakamali. Po? Noong 1978, sa Angat Dam, kinopya lang namin ang dayuhang teknolohiya at muntik nang magkaroon ng malaking sakuna. Isang disenyo na hindi isinaalang-alang ang humidity at temperatura. Isang batang babaeng inhinyero, si Liza de Guzman, ay nagsimulang mag-analyze ng data sa kanyang tablet. Engineer Mon, halos pareho po ang vibration pattern sa aksidente sa Angat Dam. Mukhang hindi kinaya ng cooling system ang lokal na klima. Noon, lumitaw ang isang sinong tekniko. Anong ginagawa ninyo rito? Bawal pumasok ang walang pahintulot. Kalmadong sumagot si Enger. Castillo, inaalam lang po namin ang problema. Gusto po naming tumulong. Hindi namin kailangan ng tulong. May darating na tekniko mula sa head office. Pagkatapos ng 2 buwan, sumingit ako. Paano ang mga mamamayan hanggang sa panahong iyon? Nagkibit balikat lang ang sinong tekniko. Basahin ninyo ang kontrata. Kami ang dapat gumawa ng lahat ng pagkukumpuni. Kapag ginalaw iyan ng iba, mawawalan ng bisa ang warranty. Nang mag-iinit na sana ang sitwasyon, isang nakagugulat na mungkahi ang binitiwan ni Enger Castillo. Kung ganoon, paano kung hindi namin ito gagalawin at hahayaan namin ang mga Ethiopian engineers mismo ang mag-ayos nito? Naguluhan ang lahat. Ngumisi ang sinong tekniko. Ano naman ang alam nila? Ito ay high-tech na kagamitan. Tama, high-tech nga ito. Pero ang dahilan ng pagkasira ay isang napaka-basic na problema. Pagkakamali sa humidity control, problema sa cooling circulation, kakulangan sa vibration control. Kayang-kaya itong ayusin ng mga inhinyero ng Ethiopia. Nang hapong iyon, tinipon kami ng team mula sa Pilipinas sa isang conference room. Ngunit sa halip na PowerPoint, isang makapal na folder ang inilabas nila. Ano po ito? Isang kompilasyon ng mga kaso ng kabiguan sa pagtatayo ng dam sa Pilipinas. Nagulat ang lahat. Hindi mga success stories, kundi isang koleksyon ng mga kabiguan. Binuksan ni Enger Castillo ang unang pahina. Magat Dam, 1973. Nagkaroon ng bitak sa unang pag-iipon ng tubig dahil sa maling disenyo. Sanhi. Kulang sa Geological Survey. Pantabangan Dam, 1976. Pumalya ang emergency spillway noong may baha. Sanhi. Depekto sa disenyo ng gate. San Roque Dam, 1981. Bumaba ng 30% ang power generation efficiency. Sanhi, maling pagpili ng turbina. Bawat pahina ay naglalaman ng kaso ng kabiguan. Naglakas loob na nagtanong si Selam, bakit po ninyo ito ipinapakita sa amin? Sumagot si Liza, walang tagumpay kung hindi mo alam ang kabiguan. Kung ibabahagi namin ang lahat ng aming pinagdaanang pagkakamali, maiiwasan ninyong ulitin ang mga iyon. Namangha si Jonas. Itinago ng Sina ang kanilang teknolohiya sa isang itim na kahon, pero ang Pilipinas, ibinubunyag pati ang kanilang mga kabiguan. Ang teknolohiya ay hindi sekreto. Ito ay karanasan. At ang karanasan, habang ibinabahagi, lalong yumayaman. Noon isang nakagigimbal na alok ang ginawa ni Enger Castillo, Undersecretary. Kaya naming ayusin ang dam na ito. 1 linggo lang ang kailangan. Sumibol ang pag-asa, ngunit kasabay nito ang pag-aalala. Ang bayad, libre po. Po? Pero may kondisyon.
Kailangang kasama ang mga inhinyero ng Ethiopia sa buong proseso at ang matututunan nilang teknolohiya dapat nilang ibahagi sa ibang bansa sa Africa. Natuwang nagtanong ang isa sa aming mga inhinyero na si Dawit. Talaga po bang posible sa loob ng isang linggo? Hindi, sagot ni Enger. Castillo, muli kaming nawalan ng pag-asa, ngunit mas nakagulat ang sumunod niyang sinabi. Ang totoo, 3 araw lang. Ang natitirang 4 na araw ay para sa inyo para subukan ito mismo. Manonood lang kami sa tabi. Nang gabing iyon, matapos makatanggap ng ulat, bumisita ang punong ministro. Nagulat siya nang makita ang team mula sa Pilipinas na naka-working clothes. Sila ba talaga ang mga eksperto? Opo, kamahalan. Sila ang pinakamagagaling na inhinyero sa Pilipinas. Lumapit ang punong ministro kay Enger. Castillo, totoo po bang libre ang tulong ninyo? Kamahalan, noong tinulungan kami ng Ethiopia 70 taon na ang nakalipas, humingi ba kayo ng kapalit? Namasa ang mga mata ng punong ministro. Ang kuwento ng Cagnew Battalion. Ang lolo ko ay nakipaglaban kasama ng mga sundalong Pilipino. Kung wala sila, wala rin ako sa mundong ito. Ito ay hindi lamang technical support. Ito ay isang bagong simula ng isang matagal ng pagkakaibigan. Sa sandaling iyon, isang prosesyon ng mga kandila ang papalapit mula sa kalapit na baryo. Mga residente itong walang kuryente. Sumigaw sila sa amin hanggang kailan kami maghihintay. Humarap si Enga, Castillo. Mga kababayan, maghintay lang po kayo ng 1 linggo. Hindi. Sa loob ng 3 araw, magsisimula na po ang pagbabago. Isang residente ang sumagot ng may panunuya. Ganyan din ang sinabi ng mga Tsino. Nakita na natin ang resulta, tama po kayo. Kaya't iba ang gagawin namin. Ang inyong mga kapitbahay, kapatid at anak ang mismong mag-aayos ng dam na ito. Ituturo lang namin ang paraan. Nagbulungan ang mga residente, hindi sila makapaniwala. Noon, humakbang si Dawit. Taga rito po ako. Ako mismo ang mag-aaral para ayusin ito. Ayoko nang umasa sa mga dayuhan. Matapos ang katahimikan, nagsalita ang isang matanda. Sige, maghihintay kami ng 1 linggo. Pero kapag nabigo kayo, hindi po kami mabibigo, sabi ni Enger. Castillo nang may buong kumpiyansa. Dahil ang taong hindi takot sa kabiguan ay hindi nabibigo. Nang gabing iyon, sa unang pagkakataon, nakatulog ako ng may pag-asa, tila may tunay na pagbabagong nagsisimula. Kinaumagahan, pumasok sa opisina ko si Enger. Ramon Castillo. Dala niya ang isang makapal na folder, Undersecretary. Ginawa po namin ito kagabi. Isang plano para sa pagkukumpuni? Hindi po. Isang programa para sa paghubog ng mga talento. Naguluhan ako. Ang kailangan namin ngayon ay ayusin ang dam, bakit edukasyon ang pinag-uusapan niya. Engineer, 3 milyong tao ang nabubuhay ng walang kuryente. Pwede bang mamaya na ang edukasyon? Undersecretary, pakinggan niyo po muna ako. Umupo si Enger. Castillo ng may seryosong muka. Kaya naming ayusin ang dam ngayon. Gaya ng sinabi ko, 3 araw lang. Pero paano kung masira ulit ito pagkatapos ng 1 taon? Tatawagan niyo na naman kami? O magbabayad na naman kayo sa China? Isang masakit na tanong. Iba po ang aming alok. Sa loob ng 6 na buwan, hindi lang pagkukumpuni, kundi isang ganap na upgrade ang posible. Pero ang tinitingnan namin ay 6 na taon. 6 na taon? Opo. Ang araw na ang Ethiopia na ang tutulong sa ibang bansa sa Africa, binuklat ko ang mga dokumento at namangha ako. Hindi ito simpleng technical training, kundi isang komprehensibong plano sa pagpapaunlad ng talento. Phase 1, pagpili ng 20 miyembro ng Emergency Response Team. 3 buwang intensive training sa Pilipinas. Phase 2, on-the-job training. Makikipagtulungan sa mga Pilipinong eksperto sa loob ng 6 na buwan. Phase 3, pagpapatakbo ng sariling technical training program ng Ethiopia. Phase 4, pagsisimula ng technical support sa mga kalapit na bansa. Nagpaliwanag si Liza de Guzman. Ang pinakamahalaga po ay ang mindset. Ang teknolohiya ay natututunan, pero ang kumpiyansa na kaya ko ito ay nakukuha lamang sa pamamagitan ng karanasan. Nag-alinlangan si Jonas. Napakalaki siguro ng gastos niyan. Libre po lahat. Airfare? Accommodation?
Training phase. Natahimik ang buong kwarto. Isang alok na mahirap paniwalaan, pero may isang kondisyon po. Sabi ko na nga ba, walang libre sa mundo. Ano iyon? Tulungan ninyo ang ibang bansa kapag kayo na ang naturuan. Ang araw na ang Africa ang tumutulong sa kapwa Africa, iyon lang po ang kabayarang hinihiling namin. Naluha si Selam at nagtanong, bakit? Bakit ninyo ito ginagawa? Tumingin si Anger. Kastilyo sa labas ng bintana. 70 taon na ang nakalipas, binigyan ninyo kami ng tapang. Ngayon, gusto naming bigyan kayo ng pag-asa. Huminto siya sandali at nagpatuloy. Ang teknolohiya ay nabubulok kapag ipinagkakait, ngunit yumayabong ito kapag ibinabahagi. Ganyan din po lumago ang Pilipinas. Noon, itinaas ni Dawit ang kanyang kamay. Gusto ko pong pumunta sa Pilipinas. Gusto ko pong matuto. Sige. Pero hindi ito magiging madali. 10 oras na training araw-araw at pag-aaral kahit Sabado at Linggo. Handa po ako. Ayoko nang umasa sa iba. Nang hapong iyon, isang emergency cabinet meeting ang ginanap. Gaya ng inaasahan, marami ang tumutol. 6 na buwan tayong maghihintay para sa kuryenteng kailangan na natin ngayon. Paano ang relasyon natin sa China? Hindi ba't hindi pa subok ang programang ito? Ngunit nagbitiw ng isang mapagpasyang salita ang punong ministro. Mga kasama, sa loob ng 60 taon mula nang lumaya tayo, ano ang ginawa natin? Palagi na lang tayong umaasa sa iba. Panahon na para magbago. Sa huli, inaprubahan ang programa. Nang gabing iyon, lumabas ako sa national TV para ipaliwanag ito sa mga mamamayan. Mga kababayan, nasa sangandaan po tayo. Pipiliin ba natin ang pansamantalang kaginhawaan at mananatiling umaasa o pipiliin natin ang mahirap na daan tungo sa pagsasarili? Pagkatapos ng broadcast, nahati ang reaksyon. Maghihintay na naman kami. Naranasan na ba ng undersecretary na mabuhay ng walang kuryente? Ngunit nakakagulat, iba ang reaksyon ng mga kabataan. Sa wakas, isang tamang desisyon. Kaya natin to, ano ang mga kwalifikasyon para sumali? Kinabukasan, dumagsa ang mga aplikante. Sa 20 posisyon, mahigit 2,000 ang nag-apply. Sa interview, sinabi ng isang binata, ang ama ko po ay miyembro ng Cagnew Battalion. Kung paanong tinulungan niya ang Pilipinas noon, gusto ko namang tulungan ang sarili kong bansa ngayon. Humanga si Anger, Castillo, habang nanonood ng interview. Napakataas ng kanilang sigasig. Naaalala ko ang Pilipinas noong dekada 70. Sa 20 napili, kasama si Dawit, ay may iba't ibang pinagmulan, mula sa mga propesor sa universidad hanggang sa mga field technician. Bago sila umalis, isang send-off party ang ginanap. Ang punong ministro mismo ang dumalo para magbigay ng inspirasyon. Hindi lang kayo pupunta roon para matuto ng teknolohiya. Pupunta kayo para matutunan ang kinabukasan ng Ethiopia, idinagdag ni Anger. Castillo, may isang bagay akong ipapangako. Pagbalik ninyo, hindi na kayo mga estudyante, kundi mga guro. Noon, isang reporter ang nagtanong, paano po kung mabigo kayo? Ngumiti si Anger, Castillo at sumagot, kabiguan? Siyempre mangyayari iyan. Habang mas marami kang kabiguan, mas marami kang matututunan. Ang mahalaga ay huwag matakot sa kabiguan. Sa airport, bago sumakay ng eroplano, lumapit sa akin si Dawit, Undersecretary. Babalik po kami ng matagumpay. At poprotektahan namin ang ating dam gamit ang aming sariling mga kamay. Habang pinapanood ko ang eroplanong lumilipad, naisip ko, ito na talaga ang simula, ang pagtatapos ng kasaysayan ng pag-asa at ang pagsusulat ng unang pahina ng kasaysayan ng pagsasarili. Pagkatapos ng 3 buwan, bumalik ang ating mga tekniko mula sa Pilipinas. Sinalubong ko sila sa airport at labis akong nagulat. Ibang-iba na sila kumpara noong umalis sila, lalo na si Dawit. Puno ng kumpiyansa siyang lumapit sa akin at sinabing, Undersecretary, kaya na naming ayusin ito. Talaga? Kahit ang komplikadong sistemang iyon, hindi po ito komplikado. Natutunan namin sa Pilipinas, lahat ng komplikadong problema ay kombinasyon lang ng mga simpleng prinsipyo. Kinabukasan, nagsimula ang pagkukumpuni. Magkasamang nagtungo sa dam ang team mula sa Pilipinas at ang ating mga tekniko. Nandoon pa rin ang manager na Chino. Uulitin ko,
Kami lang ang may pahintulot na gumawa rito. Matatag na sumagot si Dawit, amin ang dam na ito at kami ang mag-aayos nito. Nang magsimula ang trabaho, isang kamangha-manghang tanawin ang bumungad. Ang ating mga tekniko mismo ang mabilis na nakahanap ng problema at nagmungkahi ng solusyon. Tingnan ninyo, kinakalawang ang cooling water pipe. Hindi isinaalang-alang sa disenyo ang kalidad ng tubig dito. May problema rin ang vibration detection sensor. Hindi kinwenta ang malaking agwat ng temperatura sa Ethiopia sa pagitan ng araw at gabi. Nasa tabi lang si Enger. Castillo, nagmamasid at paminsan-minsan ay nagbibigay ng payo. Ngunit ang ating mga tekniko ang namuno sa halos lahat ng gawain. Sa pagtatapos ng unang araw, isang himala ang nangyari. Isa sa 8 turbina ang nagsimulang umikot. Tagumpay. Umiikot na ang turbina. Lahat ng nasa site ay nagsigawan sa tuwa. Isa pa lang iyon, ngunit ang mahalaga, nagawa namin ito sa sarili naming mga kamay. Nabalitaan ito ng mga residente at dumagsa sila. Totoo bang ang ating mga tekniko ang nagayos niyan? Opo. Tingnan ninyo, si Dawit mismo ang gumagawa. Isang matanda ang napaluha. 60 taon. Sa loob ng 60 taon, ngayon lang tayo may nagawang isang bagay sa sarili nating mga kamay. Nagpatuloy ang trabaho. Gaya ng ipinangako, nanood lang sa tabi ang team mula sa Pilipinas. Kapag nahihirapan ang ating mga tekniko, nagbibigay lang sila ng pahiwatig. Ano ang natutunan ninyo sa Pilipinas tungkol sa bahaging iyan? Tanong ni Liza. Ay, oo nga pala. Kailangan muna nating gawin ang reverse pressure test. Sa ikalawang araw, 3 pang turbina ang umandar. Kalahati ng kuryente ay naibalik na. Nagsimulang magkaroon ng ilaw sa ilang lugar. Inay, may ilaw na! Sigaw ng isang bata. Sa narinig na iyon, lahat kami ay naluha. Sa ikatlong araw, sa wakas, lahat ng turbina ay umandar ng normal. Sa control room, isa-isang umilaw ang berdeng ilaw sa monitor. Lahat kami ay napahinto sa paghinga habang pinapanood ang graph ng power generation na tumataas. 10%, Pfeffinger Archer, Pfeffinger Worcester. At sa wakas, 100% operation. Napuno ng sigawan ang control room. Nagyakapan kami at umiyak sa tuwa. Sa mga baryong dating nasa kadiliman, nagsimulang umilaw ang mga bahay. May ilaw na, may ilaw na. Isang breaking news ang lumabas sa radyo. Breaking news. Ang Great Blue Nile Gorge Dam ay ganap ng naayos ng mga tekniko mula sa Ethiopia. Sa loob lamang ng 3 araw, naibalik na ang supply ng kuryente sa 3 milyong pamilya. Ngunit simula pa lang pala yon. May bagong mungkahi si Enger. Castillo. Ngayon, simulan na natin ang pag-upgrade, hindi lang pagkukumpuni. Mag-install tayo ng Smart Management System. Ano po iyon? Isang sistema na kayang hulaan ang pagkasira bago pa ito mangyari, para hindi na maulit ang ganito. Sa sumunod na 3 buwan, binago namin ang buong dam gamit ang Smart System. Nag-install kami ng mga sensor, nag-analyze ng data, at gumawa ng predictive models. Ang nakakamangha, ang ating mga tekniko pa rin ang nanguna sa prosesong ito. Si Selam ang namahala sa data analysis, at nakabuo siya ng mas malikhaing paraan kaysa sa natutunan niya sa Pilipinas. Malaki ang agwat ng temperatura sa Ethiopia. Kaya't binago ko ang umiiral na modelo at gumawa tayo ng sarili nating prediction system. Humanga si Enger, Castillo, napakagaling. Hindi namin naisip ang parang yan. Kami pa yata ang dapat matuto mula sa inyo. Sa pagtatapos ng 6 na buwang paglalakbay, ibang-iba na ang hitsura ng dam. Tumaas ng 140% ang power generation efficiency at umabot sa 95% ang accuracy ng failure prediction. At higit sa lahat ng nagpapatakbo rito ay mga Ethiopian. Nagsimula ang 72-hour test run. Lahat kami ay kinakabahan. Unang araw, walang problema. Ikalawang araw, may nakitang maliit na signal ng problema ang sistema at automatiko itong inayos. Ikatlong araw, perpektong operasyon. Tagumpay! Sigaw ni Dawit, at lahat kami ay nagbunyi. Nang gabing iyon, isang pagdiriwang ang ginanap sa dam. Libo-libo ang nagtipon, umawit at sumayaw. Isang ina ang lumapit sa akin, karga ang kanyang anak. Ngayon, makakapagbasa na ng libro ang anak ko kahit gabi.
gumagana na rin ng maayos ang mga ospital. Maraming salamat po. Huwag po sa akin. Sa ating mga tekniko po kayo magpasalamat. Sila ang gumawa nito. Sa entablado, idineklara ng punong ministro, ang araw na ito ay itatala sa kasaysayan ng Ethiopia. Ito ang unang araw na nilutas natin ang ating problema sa sarili nating mga kamay. Noon, isang nakagugulat na balita ang dumating. Kamahalan, may tawag po mula sa South Sudan at Somalia. Nasira rin daw po ang kanilang dam na gawa ng China. Nagtatanong po sila kung pwede natin silang tulungan. Tumingin sa akin ang punong ministro at tumingin ako kay Dawit. Buong kumpiyansang sumagot si Dawit, kaya po nating tumulong. Panahon na para ibahagi natin ang ating natutunan. Tahimik na lumapit si Enger. Castillo, mukhang panahon na para umalis kami. Hindi na kami kailangan dito. Engineer, hindi po. Panahon na para kayo naman ang tumulong sa ibang bansa. Tinulungan lang namin kayong magsimula. Nang gabing iyon, tumayo ako sa ibabaw ng dam at pinagmasdan ang mga baryong puno ng ilaw. Parang kasinungalingan ng kadiliman 6 na buwan na ang nakalipas. At doon ko napagtanto, ang nakuha namin ay hindi lang teknolohiya, kundi ang kumpiyansa na kaya namin. Iyon ang tunay na regalo ng Pilipinas sa amin. Matapos bumalik sa normal ang operasyon ng dam, kinailangan naming gumawa ng isang mahalagang desisyon. Paano namin itatala at ibabahagi ang karanasang ito? Bago umalis, nagbigay ng huling payo si Enger, Ramon Castillo. Huwag ninyong ipagmayabang ang tagumpay, itala ninyo ang kabiguan. Iyon ang tunay na yaman. Noong una, hindi ko maintindihan. Hindi ba't dapat naming ipamalita ang aming tagumpay? Ngunit isang espesyal na kwento ang ibinahagi ng ikalawang batch ng trainees na bumalik mula sa Pilipinas. Undersecretary, alam niyo po ba kung ano ang pinakakahanga-hanga sa Pilipinas? Sabi ni Marta, isang batang inhinyera. Ang kanilang Korean War Memorial? Hindi po. Ang Failure Museum ng kanilang National Water Resources Board. Failure Museum? Opo. Nakadisplay doon ang lahat ng kanilang kabiguan sa loob ng 50 taon. Mga pagguho, maling disenyo, ngunit ipinagmamalaki pa itong ipaliwanag ng mga staff. Nagtaka si Jonas. Bakit nila ipinagmamalaki ang kabiguan? Dahil sa bawat kabiguan, may nakasulat na aral na natutunan. Dahil daw sa mga kabiguang iyon, naging posible ang kanilang tagumpay ngayon. Sabi ng isang staff, kapag itinago mo ang kabiguan, mauulit ito. Pero kapag ibinahagi mo, mag-evolve ka. Pagkarinig ko niyon, nagpasya ako. Itatala rin namin ang aming mga kabiguan, ang kasaysayan ng kabiguan at muling pagbangon ng Blue Nile Dam. Sinimulan naming gawin ang isang white paper na may ganoong pamagat. Noong una, marami ang tumutol sa gobyerno. Hindi ba't kahihiyan ito para sa bansa? Paano ang relasyon natin sa China? Ngunit isang mapagpasyang salita ang binitiwan ng punong ministro. Naranasan na natin ang kahihiyan. Panahon na para gawin itong isang yaman. Sinimulan ang pagsulat ng white paper. Itinala namin ang lahat ng may buong katapatan. Bakit namin pinili ang alok ng China? Anong mga babala ang aming binaliwala? Bakit hindi namin nakita ang mga patibong sa kontrata? Ano ang mekanismo ng pagiging alipin sa teknolohiya? Nagdagdag si Dawit ng matingkad na testimonya mula sa pananaw ng isang field engineer. Noong unang masira ito, wala kaming nagawa. Hindi namin mabasa ang manual, hindi kami makakuha ng pyesa. Hindi ko makakalimutan ang pakiramdam ng kawalang kaya. Inayos naman ni Salam ang resulta ng data analysis. Pag-aaral namin sa pattern ng pagkasira ng sistema ng China, mukhang sinadya nilang gumawa ng mahihinang bahagi na kailangang palitan kada 1 o 2 taon. Ang pinakamahirap ay ang aking bahagi, ang pag-amin sa aking kabiguan bilang undersecretary. Nabulag ako sa marangyang inaugurasyon. Hindi ko nakita ang kahalagahan ng pagsasariling teknikal dahil doon nagdusa ang 3 milyong mamamayan. Nang matapos ang white paper, isang kamangha-manghang bagay ang nangyari. Una, ang reaksyon sa loob ng bansa ay hindi tulad ng inaasahan. Sa halip na batikos, mas marami ang papuri. Sa wakas, naging tapat ang gobyerno. Kahanga-hanga ang tapang na umamin sa pagkakamali. Ngayon, magsisimula na ang tunay na pag-unlad. Ang mas nakagugulat ay ang reaksyon ng ibang bansa. Tumawag ang Kenya.
pareho ang sitwasyon namin. Maaari ba naming gamitin ang inyong white paper? Uganda, Tanzania, Rwanda, dumagsa ang mga tanong mula sa iba't ibang bansa. Noon ko napagtanto, ang aming kabiguan ay maaaring maging aral para sa iba. Pagkalipas ng isang buwan, isang espesyal na panauhin ang dumating. Isang opisyal mula sa lugar na binisita ng aming team sa Pilipinas. Undersecretary Tadessa, kung naaalala ninyo, ako po ang curator ng PEF Korean War Memorial Hall. Siyempre, naaalala ko. Kayo ang nag-tour sa amin sa exhibit ng Kagnew Battalion. Opo. Noon, isang espesyal na tanong ang ibinato ng isa sa inyong trainees. Bakit daw ipinapakita ng Pilipinas pati ang kanilang masasakit na kasaysayan? Si Marta ang nagtanong niyon. Nagpatuloy ang curator. Naaalala niyo po ba ang sagot ko? Ang bansang hindi lumilingon sa kanyang pinanggalingan ay hindi makakarating sa paroroonan. Opo, ngunit nang mabasa ko ang white paper ng Ethiopia, napagtanto ko, kayo naman ngayon ang nagbabalik sa amin ang aral na yon. Inilabas niya ang isang sobre. Isang opisyal na sulat mula sa gobyerno ng Pilipinas. Ipinapahayag po nito ang aming paghanga sa katapatan at tapang ng Ethiopia. At isang mungkahi na magtayo ng isang Joint Technical Training Center ng Ethiopia at Pilipinas para sa buong Africa. Nagliwanag ang aking paningin. Ang aming kabiguan ay naging daan para sa isang mas malaking kooperasyon. Pagkatapos mailathala ang failure white paper, nagkaroon din ng malaking pagbabago sa loob ng Ethiopia. Ang mga kagawaran ng gobyerno ay nagsimulang ilantad ang kanilang mga kabiguan, Ministry of Education. Ang kabiguan sa pabulag na pagkopya ng dayuhang sistema ng edukasyon. Ministry of Health, mga pagkakamali sa pagbili ng kagamitang medikal. Ministry of Transportation, mga problema sa pagtatayo ng kalsada na estilong Chino. Noong una, nakakahiya, ngunit agad naming napagtanto. Kapag ibinabahagi ang kabiguan, hindi na ito nauulit. Isang araw, tuwang-tuwang lumapit sa akin si Dawit. Undersecretary, galing po ako sa South Sudan. Ginagamit po nilang textbook ang ating white paper doon. Talaga? Opo. At gusto po nilang matutunan ang Ethiopian-style inspection system na dinevelop natin. Noon, naalala ko ang sinabi ni Enger, Castillo, ang bansang kayang gawing yaman ang kabiguan ng tunay na maunlad na bansa. Ngayon, alam na namin. Ang itinuro sa amin ng Pilipinas ay hindi lang simpleng teknolohiya, kundi ang tamang pananaw sa kabiguan. At iyon ang tunay na simula ng pag-unlad. Isang taon ang lumipas, tag-araw ng 2025. Sa Grand Conference Hall ng Palasyo ng Pangulo, naranasan ko ang pinakanakakatabang pusong sandali ng aking buhay. Kamahalan, narito po ang ulat sa unang taon ng operasyon ng Great Blue Nile Gorge Dam. Ang mga numerong lumitaw sa screen ay nagpatahimik sa buong kwarto. Pagbaba ng failure rate, 90%. Pagtaas ng power generation efficiency, 140%. Pagbaba ng operational cost, 70%. Uptime rate. Ngunit ang mas nakagugulat ay ang susunod na slide. Mga bansang kasalukuyang sinusuportahan ng mga tekniko ng Ethiopia, isang mapa na may markang mga bansa, South Sudan, Somalia, Djibouti, Eritrea, hindi makapaniwalang nagtanong ang Pangulo. Tayo, tumutulong na tayo sa ibang bansa? Opo, kamahalan. At may mas nakakagulat pa pong balita. Sa susunod na screen, lumitaw ang mga opisyal na dokumento, hiling mula sa Kenya para sa technical consultation sa isang malaking proyekto ng dam. Desisyon ng gobyerno ng Tanzania na gamitin ang Ethiopian-style Smart Management System. Aplikasyon mula sa Rwanda para sa kanilang mga tekniko na sumali sa aming training program. Natahimik ang lahat. Iisa lang ang nasa isip namin. Isang taon lang ang nakalipas, kami ang bansang namamalimos ng tulong. Iniharap ni Dawit ang mga konkretong resulta. Matagumpay po naming natapos ang Juba Dam Restoration Project sa South Sudan. Nagsanay po kami ng 50 lokal na tekniko at sila na po ang nagpapatakbo nito ngayon. Nagdagdag ng datos si Selam. Ang aming dinevelop na Africa Climate Optimized System ay nakakakuha ng malaking atensyon. Sa katunayan, huminto siya sandali at ngumiti. Nagpakita na rin ng interes ang Pilipinas. Gusto raw po nilang gamitin ang aming sistema
para sa kanilang mga proyekto sa mga tropikal na rehiyon. Tumayo ang Pangulo sa kanyang upuan. Mag-export tayo ng teknolohiya sa Pilipinas? Hindi pa po export. Isang proposal para sa joint development. Gusto nilang bumuo tayo ng Ethiopian-Filipino Tropical Climate Water Resource Technology. Noon, itinaas ng Foreign Minister ang kanyang kamay. Sa totoo lang, may mas malaki pong proposal. Tumawag po ang African Union. Lahat ay napatingin sa kanya. Isang mungkahi na itayo ang African Center for Water Resource Technology dito sa Ethiopia. Tayo po ang magiging sentro. Ito ay parang isang panaginip. Mula sa isang bansang namamalimos ng teknolohiya, magiging sentro ng teknolohiya. Ngunit ang mas nakaaantig na sandali ay sumunod. Isang video call ang kumonekta kay Enger, Dramon Castillo. Undersecretary Tadesse, congratulations. Mukhang kami na po ang dapat matuto sa inyo ngayon. Ano naman po ang matututunan ninyo sa amin, engineer? Marami po. Ang inyong failure sharing platform ay napaka-innovative. Ang buong Africa ay nagbabahagi ng karanasan in real time. Gusto rin naming i-apply iyan sa Asia. Noon, isang espesyal na panauhin ang lumitaw sa screen. Isang matandang may puting buhok. Lahat kami ay napahinto sa paghinga, isang veterano ng Korean War. 70 taon na ang nakalipas, nakipaglaban ako kasama ng inyong mga kababayan. Kung wala sila, wala ako rito ngayon. Buong buhay kong gustong suklian ang utang na loob na iyon. Namasa ang mga mata ng matanda. Nakita ko ang balita ngayon. Ang Ethiopia raw ay tumutulong na sa ibang bansa. Gamit pa ang teknolohiyang ibinahagi namin. May mas hihigit pa ba sa gantimpalang ito? Tumayo si Jonas at sumaludo. Ang kanyang lolo ay miyembro rin ng Cagnew Battalion. Ginoong Castillo, ibinabahagi na po namin ngayon ang aming natanggap. Tulad ng tapang na ibinahagi ng inyong henerasyon. Pagkatapos ng tawag, idineklara ng Pangulo, mula ngayon, ang Ethiopia ay hindi na isang bansang tumatanggap ng tulong teknikal. Isa na tayong partner para sa sabay-sabay na pagunlad. Nang hapong iyon, isa pang nakagugulat na balita ang dumating. Undersecretary, tumawag po ang China. Ang China? Inabot sa akin ng staff ang isang dokumento. Nang may pag-aalala, gusto raw po nilang matutunan ang ating sistema. Lalo na ang ating programa sa pagsasanay ng mga lokal na tekniko. Isang kabalintunaan. Ang bansang naglagay sa amin sa pagkaalipin sa teknolohiya, ngayon ay gustong matuto mula sa amin. Ngunit hindi kami tumanggi. Sige, pero may kondisyon. Kailangan nilang maging ganap na transparent. Kasama na ang kanilang mga kabiguan. Ilang araw ang lumipas, ginanap sa Addis Ababa ang African Technology Cooperation Conference. 15 bansa ang nagpadala ng delegado. Sa aking pambungad na pananalita, sinabi ko, 1 taon na ang nakalipas, nasa kadiliman tayo. Wala tayong teknolohiya, wala tayong kumpiyansa. Ngunit ang itinuro sa amin ng Pilipinas ay hindi lang simpleng teknolohiya. Ito ay ang paniniwalang kaya natin. Nagpalakpakan ng lahat. Ngayon, panahon na para ibahagi natin ang paniniwalang iyon. Buksan natin ang isang panahon kung saan ang Africa ang tumutulong sa kapwa Africa. Sa komperensya, mga kamangha-manghang desisyon ang napagkasunduan, pagtatag ng African Joint Technology Database, isang sistema ng mandatoryong pagbabahagi ng mga kabiguan, isang rotational training program para sa mga tekniko, kooperasyon sa pagbuo ng teknolohiyang angkop sa lokal na kondisyon. Ang pinakamakabuluhan ay ang Cagnew Peftok Spirit Legacy Project, kung paanong nagkaisa ang ating mga ninuno para sa kalayaan 70 taon na ang nakalipas, magkaisa naman tayo ngayon para sa pagsasariling teknikal. Nang gabing iyon, muli kong binisita ang Blue Nile Dam. Ang lugar ng aming desperasyon 1 taon na ang nakalipas, ngayon ay simbolo na ng pag-asa. Ipinagmamalaking sinabi ni Dawit, Undersecretary, sa susunod na linggo, darating ang mga trainee mula sa Uganda. Ako mismo ang magtuturo sa kanila. Gaya ng natutunan mo sa Pilipinas? Hindi po. Ngayon, sa paraang Ethiopia na. Ipapakita muna namin ang aming mga kabiguan at sabay naming hahanapin ang solusyon. Mula sa malayo, natanaw ko ang mga baryong puno ng ilaw. Ang lugar kung saan may mga nagpoprotestang may kandila 1 taon na ang nakalipas, ngayon ay puno na ng liwanag ng pagdiriwang.
Biglang tumunog ang telepono ko. Isang hindi kilalang international number. Hello? Magandang araw po. Ako po ang Undersecretary ng Ministry of Water Resources ng Bangladesh. Tumatawag po ako dahil narinig ko ang success story ng Ethiopia. Isa na namang bagong simula, mula sa kamay na tumatanggap, patungo sa kamay na nagbibigay. Iyon ang tunay na pag-unlad. At ngayon, alam na namin iyon. Hulyo 2025. Sa ilalim ng mainit na sikat ng araw, payapang dumadaloy ang ilog Blue Nile. Ngayon, isang bagong hamon ang naghihintay sa amin. Undersecretary Tadesse, handa na po ba kayo? Tanong ni Selam na may masayang ngiti. Siya na ngayon ang nominado bilang Deputy Director ng itatayong African Center for Water Resource Technology. Siyempre, ito ang araw na pinangarap natin. Ngayon ang araw ng pagpapahayag ng deklarasyon ng pagsasariling teknikal sa yaman tubig ng Africa. Isang makasaysayang sandali kung saan magtitipon ang mga delegado mula sa iba't ibang bansa upang ibahagi ang aming karanasan at mangako para sa kinabukasan. Isang espesyal na banner ang nakasabit sa conference hall. Ang teknolohiya ay lumalakas habang ibinabahagi. Ituloy ang diwa ng Kagnew at PEFTOC. Nagsimula ang seremonya at isa-isang nagbahagi ang mga kinatawan. Unang tumayo ang delegado mula sa Kenya. Gamit ang modelo ng Ethiopia, nakalaya na rin kami sa pag-asa sa China. Ngayon, kami na ang namamahala sa aming mga dam. Sumunod ang delegado mula sa Tanzania. Isang hakbang pa ang aming ginawa, kasama ang Ethiopia. Bumuo kami ng East African Joint Water Resource Management System. Habang nakikinig ako, hindi ko mapigilang mapuno ng galak. Ang aming kabiguan at tagumpay ay nagiging pag-asa para sa iba. Dumalo rin ang delegasyon mula sa Pilipinas bilang special guest. Retirado na si Enger, Ramon Castillo, ngunit nagsisilbi pa rin bilang consultant. Parang kahapon lang noong unang dating ko rito. Ngayon, ang Ethiopia na ang leader ng Africa. Si Liza de Guzman naman ay head na ng International Cooperation Division ng ALPA. Ang kulturang pagbabahagi ng kabiguan na sinimulan ng Ethiopia ay napaka-innovative. Marami ring natututunan ang Pilipinas. Mahahalagang desisyon ang napagkasunduan sa kumperensya. Pag-aproba sa unang draft ng African Water Technology Standards, AWTS. Pagdaraos ng taunang Technology Sharing Conference sa iba't ibang bansa. Magkatuwang na pagpapatakbo ng Youth Technology Education Program, pagbuo ng Mutual Support System sa panahon ng sakuna. Ang pinakamakabuluhan ay ang pagtatatag ng Kagnew PEFTOC Scholarship. Bilang pagpapatuloy sa diwa ng mga veterano ng Korean War, bibigyan ng pagkakataong mag-aral ng teknolohiya ang 100 kabataan mula sa Africa bawat taon. Inaprubahan ito ng walang tumutol. Sa pananghalian, malayang nag-usap-usap ang lahat. Isang binata mula sa Somalia ang lumapit sa akin. Undersecretary, dahil po sa inyo, nagkaroon din kami ng pag-asa. Sa susunod na taon, kami naman siguro ang makakatulong sa Djibouti. Iyan mismo ang natutunan natin. Ang pagbabahagi ng ating natanggap. Sa hapon, pinag-usapan ang mga plano para sa hinaharap. Inilahad ni Dawit ang isang ambisyosong plano. Ang aming layunin ay makamit ng buong Africa ang pagsasariling teknikal pagsapit ng 2028. Mukhang imposible, pero kung nagawa namin, magagawa rin ang lahat. Idinagdag ni Jonas, ang mahalaga ay hindi ang bilis, kundi ang direksyon. Kung nasa tamang direksyon tayo, makakarating din tayo balang araw. Sa hapunan, isang nakaantig na talumpati ang ibinigay ng Pangulo ng Ethiopia. Isang taon na ang nakalipas. Nasa kadiliman at desperasyon tayo. Ngunit tingnan ninyo ngayon. Tayo na ang nagsisilbing liwanag para sa ibang bansa. Espesyal na binanggit ng Pangulo si Enger Castillo. Ang binhing itinanim ng ating mga kaibigang Pilipino ay isa ng malaking puno. At ang punong iyon ay nagbibigay na ng lilim sa buong Africa. Nagsimula ang mga pagtatanghal. Sa gitna ng iba't ibang tradisyonal na sayaw, isang espesyal na sandali ang naganap. Isang choir na binubuo ng mga kabataang Ethiopian at Pilipino ang umakyat sa entablado. Tulad ng ilog na umaagos, tayo'y magkakaisa. Magtutulungan, sabay na uunlad, ang diwa ng Kagnew at PEFTOC ay mananatili magpakailanman. Isang magandang harmonia ang umalingaw-ngaw sa gabi. Pagkatapos ng pagtatanghal,
Naglakad ako sa pampang ng ilog Blue Nile. Marami ang nagbago, ngunit ang ilog ay patuloy pa ring dumadaloy. Tumunog ang telepono ko. Nakakagulat. Mula sa Ministry of Water Resources ng China, Undersecretary Tadesse, salamat po sa pagtanggap sa aming proposal. Ipadadala po namin ang aming mga tekniko sa susunod na buwan para mag-training. Malugod po namin silang tatanggapin, ngunit kailangan nilang sumunod sa aming paraan, ang paglalantad muna ng kabiguan. Naiintindihan po namin. Sana ito na ang simula ng isang bagong kabanata. Pagkababa ko ng telepono, kakaiba ang aking pakiramdam. Ang dating nangaapi, ngayon ay gustong matuto. Ngunit napagdesisyonan naming tanggapin din sila dahil ang tunay na pag-unlad ay nagsisimula sa pagpapatawad at pagtanggap. Sa pampang ng Ilog Blue Nile, habang lumalalim ang gabi, ginuhit ko sa aking isipan ang hinaharap. Pagkalipas ng 10, 20 taon, ano na kaya ang itsura ng Africa? Maaaring maging isang superpower na sa teknolohiya. Ngunit hindi iyon ang pinakamahalaga. Ang mahalaga ay naibalik namin ang kumpiyansa na kaya namin. At ang kumpiyansang iyon ay ibinabahagi namin sa iba. Iyon ang tunay na pag-unlad. Mula sa malayo, natanaw ko ang mga ilaw ng dam. Isang taon na ang nakalipas, isa lang itong patay na bakal. Ngayon, ito na ay isang simbolo ng pag-asa na nagniningning. At ang liwanag na iyon ay patuloy na kakalat. Mula sa Ethiopia, patungo sa buong Africa at sa buong mundo. Dahil ang pinakamahalagang katotohanan ng aming natutunan ay ito, ang teknolohiya ay lumalakas habang ibinabahagi. Hulyo 7, 2025. Ngayon, naghahanda ako para sa isang espesyal na lecture sa auditorium ng National University of Ethiopia. Ang tema, ang paglalakbay tungo sa pagsasariling teknikal, ang ating nilakbay at lalakbayin. Mahigit 1,000 estudyante ang nasa auditorium. Ang mga inhinyero, siyentipiko, at leader ng hinaharap. Mga kabataan, ngayon ay babalikan natin ang ating paglalakbay at sabay-sabay na iisipin ang direksyon na ating tatahakin. Sa screen, lumitaw ang litrato 1 taon na ang nakalipas. Isang siyudad sa kadiliman, mga nagpoprotestang may kandila ang aming walang kayang itsura. 1 taon na ang nakalipas, nasa gitna tayo ng desperasyon. Naniniwala tayong wala tayong kayang gawin sa sarili natin. Ang sumunod na litrato ay ang kasalukuyan. Isang nagniningning na dam, mga tekniko, na puno ng kumpiyansa, mga dayuhang trainees na pumunta para matuto sa atin. Ngunit ngayon, tayo na ang nagtuturo sa ibang bansa. Ano ang nagbago? Isang estudyante ang nagtaas ng kamay. Dahil natuto tayo ng teknolohiya. Magandang sagot, pero hindi iyon ang kabuuan. Ang tunay nating natutunan ay ito. Malalaking letra ang lumitaw sa screen. Ang tapang na hindi matakot sa kabiguan. Ang pusong nagbabahaging natutunan. Ang dunong na sabay-sabay na umunlad. Ang itinuro sa amin ng Pilipinas ay hindi lang teknolohiya. Ito ay isang pananaw sa buhay. Noon, isang espesyal na panauhin ang dumating. Hindi sa video call, kundi personal. Magandang araw mga estudyante, si Enger, Ramon Castillo. Nagpalakpakan ng malakas ang mga estudyante. Pumunta ako rito para makilala kayo dahil ang kinabukasan ng Ethiopia, ng Africa at ng buong mundo. Isang estudyante ang naglakas loob na magtanong, Engineer, bakit po ganito ang pagtulong ng Pilipinas sa amin? Dahan-dahang sumagot si Enger. Castillo, dahil sa tapang na ipinakita ng inyong mga ninuno, 70 taon na ang nakalipas, oo. Ngunit may mas mahalagang dahilan, natutunan namin na hindi kami uunlad ng mag-isa. Ang tunay na pag-unlad ay posible lamang kapag sabay-sabay tayong umuunlad. Habang nagpapatuloy ang lecture, marami akong naisip. Sa loob ng 1 taon, napakaraming nangyari. Mula sa desperasyon tungo sa pag-asa. Mula sa pag-asa sa iba, tungo sa pagsasarili. Mula sa kamay na tumatanggap, tungo sa kamay na nagbibigay. Ngunit ito ay hindi katapusan, kundi simula. Sa pagtatapos ng lecture, nag-iwan ako ng huling mensahe sa mga estudyante. Tandaan ninyo, ang tunay na pag-unlad ay hindi nagmumula sa teknolohiya, kundi sa tao, matuto. Ngunit huwag umasa. Magtagumpay, ngunit huwag magdamot. Umunlad, ngunit isama ang lahat. Pagkatapos ng question and answer, naglakad kami ni Enger, Castillo sa campus,
Undersecretary, ang laki ng ipinagbago sa loob lang ng isang taon. Dahil po sa inyo, engineer, hindi po. Binuksan lang namin ang pinto. Kayo ang naglakad sa daan. Noon, tumatakbong lumapit si Dawit. Undersecretary, Engineer, may magandang balita po. Katatawag lang ng South Sudan. Perpekto raw po ang takbo ng dam na tinulungan natin. At nagsimula na rin daw po silang tulungan ang ibang lugar sa loob ng South Sudan. Lahat kami ay napangiti. Ang binhi ay namunga at ang bunga ay naging binhi ulit. Pagsapit ng gabi, binisita namin ang Blue Nile Dam. Ang lugar na tinatawag na ngayong banal na lugar ng pagsasariling teknikal ng Africa. May bagong monumento na nakatayo roon. Ang teknolohiya ay lumalakas habang ibinabahagi ang tulay ng pagkakaibigan ng Ethiopia at Pilipinas. Tinitigan ni Enger, Kastilyo ang monumento. Ito ang pinangarap namin. Hindi isang bansang nagbibigay at isang bansang tumatanggap, kundi mga partner na magkasama. Habang papalubog ang araw, naging kulay ginto ang ilog Blue Nile. Ang tubig ay patuloy pa ring dumadaloy. Engineer, ano po ang plano ninyo ngayon? Retirado na ako, pero marami pa akong gagawin. Plano kong magtayo ng Asia-Africa Technology Cooperation Foundation at ang Ethiopia ang magiging sentro nito. Talaga po? Opo. Ngayon, kayo naman ang tutulong sa Asia, hindi ba't kamangha-mangha? Isang taon lang ang nakalipas, hindi natin ito maiisip. Pagsapit ng gabi, umilaw ang mga ilaw sa dam. Ang magandang liwanag ay sumasalamin sa tubig. Malayo pa ang aming lalakbayin. Ngunit ngayon, alam naming kaya naming lakbayin ang daang iyon at hindi kami mag-isa kundi magkasama. Tumango si Enger. Castillo. Iyan ang diwa ng Kagnew at Peftok. 70 taon na ang nakalipas. Ngayon, at sa hinaharap, matagal kaming tahimik na nakatingin sa ilog. Ang ilog Blue Nile ay patuloy na dadaloy, tulad ng ginawa nito sa loob ng libu-libong taon. Ngunit ngayon, ang agos nito ay hindi na lang simpleng tubig. Ito ay agos ng pag-asa, agos ng pagkakaisa, at agos ng pangako para sa kinabukasan. At ang agos na iyon, na nagsimula sa Ethiopia, ay kakalat sa buong mundo. Dahil ang pinakamahalagang katotohanan aming natutunan, na ang teknolohiya ay lumalakas habang ibinabahagi, ay alam na ngayon ng lahat. Bukas, isa na namang hamon ang naghihintay, ngunit hindi kami natatakot dahil natutunan naming huwag matakot sa kabiguan at alam naming kaya naming lagpasan ito basta't magkasama. Ito ang tunay na himala. Hindi himala ng teknolohiya, kundi himala ng mga tao. Hindi himala ng tagumpay, kundi himala ng pagkakaisa. At ang himalang iyon ay magpapatuloy, magpakailanman. Iyan ang nakaaantig na kwento kung paano nakalaya ang Ethiopia mula sa pagkaalipin sa teknolohiya at naging sentro ng pag-asa. Ang binhing itinanim ng mga magigiting na sundalo 70 taon na ang nakalipas ay namunga ng napakagandang bunga. Ang ibinigay ng Pilipinas sa Ethiopia ay hindi lang teknolohiya, kundi kumpiyansa, tapang, at ang pusong handang magbahagi. Ang kwento ng Ethiopia ay nagsisilbing pag-asa sa lahat ng umuunlad na bansa. Isang patunay na posible ang tunay na pagsasarili. Kung naantig din ang inyong puso sa kwentong ito, mangyaring ibahagi ito. Marami pang bansa sa mundo ang nagdurusa sa pagkaalipin sa teknolohiya. Naway maging pag-asa at inspirasyon ang kwentong ito sa kanila, maging mensahero tayo ng pag-asa.